Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. Z! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at syempre nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ay maganda po itong pag-uusapan natin dahil kadalasan tinatanong ako Doc, bakit yung isang doktor ko binigay sa akin yung gamot sa alta presyon, inumin ko raw sa umaga? Pero nung pumunta naman ako sa isang doktor, sabi, hindi, sa gabi mo inumin. Aba, ano bang nararapat? Di tinanong ako. Ang sagot ko depende sa sinabi ng doktor mo. Kasi walang makakapagsabi na umaga mo inumin o gabi except yung doktor mo na alam niya yung medical background mo o history, di ba? So, ang pag-uusapan natin, kailan nga ba yung best time to take hypertension medication? The best time. Tingnan natin. The best time to take blood pressure or hypertension medications depends on the following. Number one, ano ba yung gamot na iniinom nyo? Para sa kapakanan ng lahat, maraming klaseng gamot para sa hypertension. Halos masasabi natin mga 9 o 10 kategorya yan o classifications. So ang tanong, anong gamot ba yung iniinom mo? Number 2, bakit mo ba iniinom yan? Ano bang paliwanag ng doktor para saan mo iniinom? Pangatlo, ano ba yung pattern ng blood pressure nyo? Napansin nyo ba na mas madalas tumaas sa umaga, sa hapon, o sa gabi? At pangapat, na sinasabi ko kanina, ano bang rinekomenda ng inyong doktor? Kasi alam niya di ba? Alam niya base sa history nyo o sa examination or physical exam, nakita niya. So kung tutuusin mo, there is no single best time for everyone. For everyone. Kanya-kanya. Bagamat may nagsabi, may pag-aaral, maganda rin sa gabi. Pero may lumabas naman na pag-aaral. Walang kinalaman kung gabi o umaga ininom. Ang importante yung word na consistency. Ibig sabihin nun, pag ininom mo sa umaga, palagi sa umaga. Kung sa gabi, palagi sa gabi. Hindi pwede ngayon umaga, then bukas gabi mo inumin. Bakit? Siguro ang paliwanag na simple. Kung yung gamot ay good for 24 hours, ininom mo ng alas 7 ng umaga ngayon, pero kinabukasan, ininom mo alas 7 ng gabi, paano yun? Sobra-sobra na, 48 hours na yung nakalipas, di ba? So wala nang bisa yung gamot. Yan ang isa siguro natin pwedeng basehan. So, morning, sa inumin ko sa umaga, Dok, okay ba? Ay, syempre, okay. Pero alam nyo po ba, na meron talagang gamot na talagang dapat sa umaga nyo lang inumin. Anong gamot yun? Yung gamot na pampaihi. Kasi kung inumin mo sa gabi, baka hindi ka makatulog, ihi ka ng ihi. Pangalawa, kung kayo yung blood pressure nyo, kadalasan sa umaga tumataas, pagdating ng mga alas 10 ng umaga, maganda inumin nyo sa umaga ang pag-inom ng gamot. Usually, na-advise naman nyo, sige, after breakfast mo inumin, o before breakfast, depende rin. Kasi may gamot naman na pwedeng inumin na walang laman ng tiyan, may gamot na dapat inumin, kumain mo na, di ba? So, ang tanong, ano ba mag-fit sa pag-inom nyo ng gamot sa inyong daily routine? Kung ang trabaho mo, call center, panggabi ka, baka sabihin ng doktor, inumin sa umaga, tulog ka naman pala sa umaga. So, importante, kung ano yung daily routine nyo, na mas madali nyo matandaan, kaya sinasabi ko sa umaga, minsan, pagkatapos mag-almusal. Kasi, ang Pilipino, nakalimutan uminom ng gamot, pero hindi nakalimutan kumain ng almusal. Ganyan po kayo, di ba? So, yung word natin dito na gagamitin is consistency. Taking it at the same time, every day. Yan ang pinaka-importante. Ngayon, Doc, kung inumin ko sa gabi, sige. Evening o kaya bedtime. Wag lang yung diuretics kasi yung diuretics, alam nyo na, ihi ka ng ihi. Bagamat kung mababa lang yung dose ng diuretics, baka ang ihi nyo ay baka umabot ng mga 4 o 6 na oras na ihi ka ng ihi. Pero may mga diuretics kasi, ininom mo ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12, alauna ng hapon, ihi ka pa ng ihi. So, depende sa anong gamot o ano ipinahin ng doktor. But general rule, basta pang paihi ang gamot. Pag sinabi ng doktor yan, medyo iihi ka, huwag niyong inumin sa gabi. Lalo na sa gabi bago matulog, patay tayo dyan. Wiwi ka ng wiwi, di ka na nakatulog. So,
They have high nighttime blood pressure, yung pasyenteng mataas ang BP sa gabi, ang tawag nocturnal hypertension. Ito yung tumataas BP pag alas 10 ng gabi, alas 12 ng midnight, o kaya pagdating na alauna, alas 2, kaya iniinom sa gabi yung blood pressure. Ayan, so nakuha niyo na kung bakit ha. So their blood pressure is consistently high pagkagising sa umaga. So may ibang tao dyan, alas 6, paggising, ang BP ang taas. 160, 100. Kaya pinapainom sa gabi o kaya at bedtime yung gamot nila. But ulitin ko, huwag yung diuretics o pampaihi. So, depende sa anong recommendation ng inyong doktor. Yung mga doktor na nag-recommend na inumin sa gabi yan, nighttime, pag matutulog na, meron pong basihan yon. Base yan sa tinatawag na ambulatory o home blood pressure monitoring na ginagawa ng pasyente. Yan, sundin nyo always yung recommendation ng inyong doktor. However, ito na yung sinasabi ko. However, routine bedtime dosing is for everyone is not longer no longer recommended. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag sa gabi mo inumin, may mga pag-aaral na sinasabi na ang atake sa puso daw, early studies suggest that makakatulong daw pag inumin mo bago matulog. Maiwasan daw yung heart attack. Early studies yun. Pero yung dun sa mga latest studies, sinasabi talagang wala rin kinalaman eh. So, larger studies, mga clinical trials, have not shown a consistent advantage over morning dosing. So, mas okay pa rin mag-morning dosing kayo kaysa mag-bedtime dosing. So, the best time to take your blood pressure medication should be based on your individual needs and your doctor's advice. If you take more than one medication, ayan ako, interesado si Lolo dito at si Lola, higit sa isa pa ang gamot mo. 2 o 3 gamot mo sa alta presyon. Ito yon. If you take more than one medication, your doctor may advise na yung isa baka sa umaga, yung isa sa gabi. Halimbawa, meron dyan na nakalosartan sa umaga, saka amlodipine sa gabi, di ba? So yan ay discretion ng doktor nyo base sa kanyang findings sa inyo. So ina-adjust ang schedule ng pag-inom ng gamot nyo, syempre base rin sa side effect. Bakit? May iba nag-amlodipine na pag ininom nila sa umaga, napansin nila, nagmamanas sila sa bandang hapon. Pero pag ininom daw yung amlodipine sa gabi, tulog na sila hindi na sila kilos ng kilos, mas lesser ang chance ng manas. May mga ganon. So, mga pasyente kung may manas, pag nagkakaroon ng manas, pag uminom ng amlodipine, pinapainom ko sa gabi, aba, Dok, wala nga yung manas ko pag sa gabi ko ininom. Pero may iba naman, umaga o gabi inumin, nakakamanas. So, tinatanggal mo yung amlodipine, pinapalitan mo ng ibang classification ng gamot sa hypertension. So, ina-adjust po yung pag-inom ng gamot base sa side effect, base po sa blood pressure reading nyo, kung kontrolado ba ang inyong blood pressure o hindi. At base rin sa ibang medical condition. Halimbawa, meron kayong kidney problem o mahinang bato nyo, mataas ang creatinine ninyo, iba din ang gamot na ibinibigay sa inyo at iba din yung pag-inom kung umaga o gabi. So, take home message. Ano yung mga dapat nyo maalala sa lecture na ito? Number 1, consistency. Sige nga, pakitype nyo nga dyan sa ibaba, dyan sa comment section para malaman ko kung pinanood nyo to hanggang ending. Isulat nyo po yung word consistency. At may chance po kayo manalo ng house and lot. Uy, biro lang, baka mamaya meron, Doc, consistency. Yung iba dyan, ang daming entries, ha? Okay, biro lang, ha? Then, ideal timing. Importante, tailored to your blood pressure pattern. So again, sinabi ko na, kung umaga ang BP nyo tumataas o hapon o gabi, depende yung pag-inom ng gamot. And at the same time, if your blood pressure remains uncontrolled despite regular medication, please go back to your doctor. Marami sa inyo, nagpakonsulta one time, big time. After that, di na bumalik. Ang ginawa, ininom na lang yung gamot tuloy-tuloy. Tapos nagkataon, pumunta na naman sa ibang doktor. Iniba na naman yung gamot, nagbago-bago. Hanggang hindi kayo namomonitor ng doktor, hindi alam kung anong improvement nyo, anong adjustment sa inyong gamot. Tamang pag-inom ng gamot, hindi matuturo sa inyo kung hindi kayo bumalik for proper monitoring. Ayos mo ba yung lecture ko? So sa ngayon, siguro, by now, marami sa inyo, minom na mga gamot sa high blood, no? Alam nyo na, consistency. Ilagay nyo dyan sa baba. Pag hindi nyo nilagay, ibig sabihin hindi kayo nanood
Hindi na ako magle-lecture next time. Total, di naman pala kayo interesado. Bahala na kayo sa buhay nyo. ang bakla. Okay? Anyway, ako po si Dr. Gary C. I Heart GST sa baba. Thumbs up at subscribe. No bashing. Okay? Salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye.